Narinig po ba niyo ang kasabihang isinilang upang magsupling? Isang mapanghamong konsepto sa banal na kasulatan at maging sa buhay Kristiyano. Isinilang upang magsupling. Ito ay kamahamanghang paraan ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng karapatang isakatuparan ng dakilang tagubilin o yung The Great Commission. Ginagawa natin sa pagitan ng pagpapakilala o pagdadala sa mga taong wala pong pagkakilala sa Kanya, sa isang personal na relasyon sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito'y lubusang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. At mula roon ay dinadala natin sa kaalaman upang sumunod bilang isang alagad ng Panginoon. Ito ang dakilang tagubilin, The Great Commission. Nasabihin niyang humayo kayo at gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Ito ang aking kautusan. Nakita natin ang kahalagahan ng tagubilin ito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Wika niya, ang lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng mga maraming saksi ay pagkatiwala mo naman sa mga taong tapat na makapagtuturo din naman sa ibang tao. Opo, karapatan natin bilang mga Kristiyano ang maging tagapagparami sa espiritual na kalagayan sa pamamaraang katulad po nito, na kusang loob na paghihikayat sa mga tao sa isang personal na pagkakilala sa Panginoon at pagdadala sa kanila na maging alagad upang sila man ay makapaghikayat ng tao sa Ebanghelyo at gumawa ng ibang alagad para sa Kanya. Ito ang pagpaparaming espiritual, ang paraan ng Diyos kung paanong lalago at lalawak ang Kanyang kaharian dito sa ating mundo. Hindi ko nitatanong, ang iyong pong lingkod ay isa ng lolo. Ang unang apo namin ay anak sa aming anak na panganay na pawang naninirahan sa Estados Unidos. Nakita po ang sanggol na ito na aming unang apo nang siya ay bago pa lamang natututong gumapang, tumagilid sa kaliwa sa kanan, tumindig, maglakad ng padapa-dapa, subalit ito'y madadapay muling tumitindig. Hanggang sa panahon ito'y 4 taong gulang na, hindi lamang marunong lumakad, kundi marunong tumakbot, nakikipaghabulan na, maging sa kanyang lolo. Alam po ninyo, kung merong paglagong pisikal, ay meron din namang paglagong espiritual, na kung tawagin natin na spiritual maturity. Malaki ang pagkakatulad ng isang sanggol katulad ng aking apo at sa isang sanggol sa pananampalataya. Kapag sila ay natumbaw na hulog, gaya ng isang batang nag-aaral lumakad, parang sa kanila ang nawawalan ng pag-asa at minsan ayaw na magpatuloy sa buhay Kristiyano. Gaya ng paglago ng ating pisikal na katawan, ang paglagong espiritual ay hindi nagaganap sa buong magdamagan. Sa mga linggo at buwang mararanasan pagkatanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, nagkakaroon ng pagdadalawang isip ang isang Kristiyano. Kasama na ang mga tanong at pagdududa sa kanyang isip tungkol sa kanyang desisyong ginawa. Patuloy nilang makakasalamuha ang mga negatibong kapaligiran sa kanilang dating kinalagyan. Darating ang mga tukso sa kanilang buhay na kadalasan ay mas malakas at mas matindi kaysa sa dati. At ang mga taong pinakamamahal niya ay misay babaliwalain siya, tutuyain, maging ang kanyang desisyong ginawa. Huwag mong isipin na ang iyong bagong Kristiyanong kaibigan ay isang assignment o trabaho lamang. Kinakalamag lang ka ng panahon sa Kanya at alamin ang pag-ibig ng Diyos para sa inyong dalawa.